Good morning sa lahat. Tara, basa tayo na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 09 February 2025, nandito tayo sa Aklat ng Pahayag, chapter 19. Pakisabayan ako manang basa ng pare-pare tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Pahayag chapter 19 verse 1, pagkatapos dito narinig ko ang tila sama-samang tinig ng napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito. Purihin ang Panginoon, ang kaligtasan, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Verse 2, matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa mga tao sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kahalayan. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng Panginoon. Verse 3, muli silang umawit, purihin ang Panginoon. Walang tigil na tataas ang usok na mula sa nasusunog na lungsod. Verse 4, ang 24 na pinuno at ang 4 na nilalang na buhay ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. Sabi nila, Amen. Purihin ang Panginoon. Ang handaan sa kasalan ng kordero. Verse 5, may nagsalita mula sa trono, purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga lingkod niya, dakila o hamak man, kayong may banal na takot sa Kanya. Verse 6, pagkatapos ay narinig ko ang parang sama-samang tinig ng napakaraming tao, parang ogong ng malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, purihin ang Panginoon sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 7, magalak tayo at magsaya, luwalhatiin natin siya sapagkat nalalapit na ang kasal ng kordero, nakahanda na ang kasintahang babae. Verse 8, nabihisan na siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Verse 9, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero, idinugtong pa niya. Ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Verse 10, nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sampahin siya, ngunit sinabi niya sa akin, huwag, ako may alipin ding tulad mo at tulad ng ibang mga mananampalatayang nagpatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo sapagkat ang katotohanan ng ipinahayag ni Jesus ay siyang diwa ng lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Ang nakasakay sa kabayong puti. Verse 11, pagkaraan nito'y nabuksan ang langit at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Verse 12, parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ang pangalan niya, ngunit siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan niyon. Verse 13, puno ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Verse 14, sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. Verse 15, may matalim na tabak na lumabas sa kanyang bibig upang gamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisanan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 16, nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Verse 17, nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Tinawag niya ang mga ibon sa himpapawid. Halikayo at magkatipon sa malaking handaan ng Diyos. Verse 18, kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo at ng kanilang mga sakay. Kainin din ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. Verse 19, at nakita kong nagatipon ang halimaw at ang mga hari sa lupa kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Verse 20, nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Verse 21, ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo na busog ng husto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. Ayun na, kinain sila ng mga ibon. Pahayag chapter 20, ang 1,000 taon. Pahayag chapter 20 verse 1,
Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang isang malaking kadina at ang susi ng bangin na walang kasing lalim. Verse 2, sinunggaba niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas. At ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Verse 3, ito inihagis ng anghel sa bangin na walang kasing lalim, sakay sinara at tinakpan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Verse 4, at nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Verse 5, ito ang unang pagbuhay sa mga patay, ang iba pang mga patay ay bubuhayin din pagkaraan ng 1,000 taon. Verse 6, mapalad at lubos na pinagpala ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila. Ang pangalawang kamatayan, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ang pagkatalo ni Satanas, verse 7, pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Verse 8, lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, ang Gog at Magog. Titiponin niya ang mga ito at isasama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay magiging sandami ng buhangin sa tabing dagat. Verse 9, kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. Verse 10, at ang Diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtatapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ang huling paghuhukom, verse 11, pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Verse 12, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Verse 13, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon, iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Verse 14, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Pahayag chapter 20 verse 15, itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang bagong langit at ang bagong daigdig. Verse 20. Pahayag chapter 21 verse 1, pagkatapos nito nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig, wala na ang dating langit at daigdig, wala na rin ang dagat. Pahayag chapter 21 verse 2, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Verse 5, pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, binabago ko na ang lahat ng bagay, at sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Verse 6, sinabi pa rin niya sa akin, naganap na ako, ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Verse 7, ito ang makakamtan ng magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko.
Verse 8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil na mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam na mga sumasamba sa Diyos-Diyusan at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Okay guys, nandito na tayo sa Aklat ng Pahayag chapter 21. Verse 9, ang bagong Jerusalem. Pahayag chapter 21, verse 9, ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 huling salot ay lumapit sa akin. Sabi niya, halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng kordero. Verse 10, napasa ilalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipanakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Verse 11, nagliliwanag ito dahil sa kaluwalhatian ng Diyos, kumikislap na parang batong bihiyas, gaya ng jasper, ng diamanting sinlinaw ng kristal. Verse 12, ang pader nito ay makapal, mataas at may 12 pinto at sa bawat pinto ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. Verse 13, may 3 pinto ang bawat panig, 3 sa silangat, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Verse 14, ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Verse 15, ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod, gayon din ang mga pinto at ang pader nito. Verse 16, parisukat ang ayos ng lungsod. Kung ano ang haba, ganoon din ang luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod at ang lumabas na sukat ng lungsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, gayon din ang taas. Verse 17, sinukat din niya ang pader at 65 metro naman ang taas nito, ayon sa panukat na dala ng anghel. Verse 18, batong jasper ang pader at ang lungsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. Verse 19, sa ligan ng pader ay puno ng lahat ng ori ng mahalagang bato. Jasper ang una, safiro ang ikalawa, kalsedonia ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat. Verse 20, onise ang ikalima, cornalina ang ika-6, krisolito ang ikapito, berilo ang ikawalo, tupas ang ikasiyam, krisopraso ang ika-10, hasinto ang ika-11 at ametista ang ika-12. Verse 21, perlas ang 12 pinto, bawat pinto ay yari sa isang perlas, purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Pasensya na guys, nagmamadali lang tayo. Pahayag chapter 21 verse 22. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero. Verse 23, hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lungsod sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon. Ang kordero naman ang siyang ilawan. Verse 24, sa liwanag nito nilakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Verse 25, mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lungsod sapagkat hindi nasasapit doon ang gabi. Verse 26, dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa. Verse 27, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito'y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang siyang makakapasok sa lungsod. Pahayag chapter 22 verse 1, ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng kordero. Verse 2, at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito ay iba-iba bawat buwan at nakapagpapagaling naman ng sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Verse 3,
Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos, makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Verse 4, makikita nila ang kanyang mukha at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Verse 5, dooy wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilaw o mga liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Ang pagdating ni Jesus, pahayag chapter 22 verse 6, at sinabi sa akin ng anghel, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos na nagkaloob ng kanyang espiritu sa mga propeta ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Verse 7, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, mapalad ang tumutupad sa mga propesiya na nilalaman ng aklat na ito. Verse 8, akong si Juan ang nakarinig at nakakita. Sa lahat ng ito, matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Verse 9, ngunit sinabi niya, huwag, ako may alipin ding tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Verse 10, ang sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Verse 11, magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama, magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi, ngunit ang mabubuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. Verse 12, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Verse 13, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Verse 14, mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Verse 15, subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at ang mga sinungaling sa salita at sa gawa. Verse 16, akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David, ako ang maningning na bituin sa umaga. Verse 17, sinasabi ng Espiritu at babaeng ikakasal, hali kayo. Lahat ng nakarinig ito ay nagsabi rin, hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. Pagwawakas, verse 18, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Ang sinumang magdaragdag na sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa. Idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Verse 19, ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Verse 20, sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga darating na ako, sana'y dumating ka na, Panginoong Jesus. Pahayag chapter 22 verse 21, naway makamtan ng lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Amen. Bukas na itong talaan ng mga salita, guys. Bye everyone. God bless.